buhay sa atin, na ang Diyos pumapasok sa buhay natin in humility. Kung kaya God dwells, Christ dwells kung saan tayo nagtatrabaho, kung saan tayo nagmamahal. Itong nakaraan, di ba may sunog dyan sa tayo mo? Yung totoo ba yung nasunog na Pilipina na she was trying to protect yung 1-year-old lang na baby? Totoo yun? 3 months. 3 months. Hindi naman nasunog. Hindi yung buhay. Pero totoo nangyari. Kasi minsan ako naniniwala sa mga nakikita ko sa internet, kaya chinecheck ko muna. So, kung titignan natin ngayon, yung kanyang paglilingkod, di ba? Kung merong pag-ibig sa ating ginagawa, hindi mo maiisip ang iyong sariling kaligtasan. Amen. Hindi mo maiisip yung sarili mo lang. Bakit niya? No? Why would, kung sa tingin niya sa trabaho niya, trabaho lang talaga. Gusto tapos mo na yung na. Ligtas ko yung sarili ko, di ba? Ganun, di ba ganun yung instinct ng mga walang pagmamahal? Pero kung merong pagmamahal sa puso natin, hindi mo maiisip yung kahirapan. Hindi mo maiisip na nasasaktan ka ng minsan. Hindi mo maiisip na iligtas mo yung sarili. Na yung sarili mo lamang yung iisipin. So Advent then is lived, no? Yung panahon ng Advento is lived through compassion, through perseverance. Siguro sa buhay na hindi mo kailangan ng gano'n, no? Na dramatic sacrifice na nangyari dun sa kababayan natin. But it is in the constant offering of our daily life. Ayan. Sabi rin sa Dilexite, sinasabi niya na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi general daw, kundi it's deeply personal. That you are first a child of God. Bago pa man ang lahat, ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang unang-una. And so therefore, you are not defined. We are not defined kung ano yung ginagawa natin. We are not defined by our job titles. We are not defined by what we do. But we are defined by God's love. Yun yung ating pagkakakilanlan na tayo ay mga anak ng Diyos. So yung ating dignidad bilang mga anak ng Diyos, yung ating dignidad bilang mga tao, ay hindi nanggagaling sa kung magkano kinikita natin buwan-buwan. Hindi nanggagaling sa mga achievement natin sa ating buhay. Hindi nanggagaling kung ilan na yung napatapos natin sa pag-aaral, ilan na yung, no? Kundi it comes from God na nagmamahal sa atin. It comes from God na lumikha sa atin. Sabi nga ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi talaga. Paghihirap ba, kapigatihan ba sa kanya yun? No? Gutom, tabak. Ano ba yung tabak? Alam mo, tabak. Hindi, walang nakapaghihiwalay sa atin. All of us, we belong to God. And so we have to recognize this dignity. Ngayong panahon ng Advento, makikita natin ito. Sa pamamagitan ng ating pagninilay, pagtitignan natin kung gaano tayo pamahal ng Diyos. Ayan. Parang nawawala ako kung ano sinasabi ko wala na sa loob. So Advent, no, is a season of waiting. No? But it is not just passive waiting. No? Ito yung paghihintay na puno ng
pagtitiwala, puno ng expectation. Alam naman natin kung ano kahirap maghintay, ano? Alam niyo, ako ay, ayaw na ayaw ko talaga yung pumitila. Ha? Naalala ko yan, bago ako ordained na deacon. Kapag naging deacon ka na, sa amin, no, sa Kulumban, pag naging deacon na, nagiging permanent member na ng Kulumban. So, ibig sabihin ng permanent member ng Kulumban, nagiging regular na empleyado ka na ng Kulumban. No? Yun yung sa amin. Kailangan mo na mag-SSS. No? Magpulong sila ng SSS mo, di ba? Kasi empleyado na nga. Sabi nila, Andre, pumunta ka ng SSS, kumuha ka ng SSS number. Ano naman, pumunta naman. Pagkakapahaba ng pila. Yeah. Umalis ako. Umalis ako. Di na ako bumalik. Na-assign ako sa Taiwan, pari na ako. Pagkatapos sa 3 taon, nagbakasyon ako. Sabi nila, Father, marinig na gano'n, mamumulta na kami ng SSS kasi empleyado ka na namin 3 taon, hindi pa namin nauhulugan yung SSS mo. Pinapigilan namin pumila. No? Kasi makakasukan na daw sila. Pero yun na nga, no? Ayaw natin, no? Yung naghihintay. Ngayon na, napakabilis na ng communication, ayaw din natin naghihintay ng matagal na response. No? Agree. Alam mo yung trabaho ko, no? Phone email. Nasa opisina, nag-email. Gusto nila ako nag-email sa sa'yo, agad-agad sasagot ka. Pag di ka nakasagot, aawan ka. Pero yung Advent is a season of waiting. No? Kailangan meron tayong disiplina ng paghihintay. Wala ko nun. Kaya itong Advent, tinuturuan ako. Andre, maghintay ka. Hindi pwede lang ganyan. So dahil is a waiting, no? And then waiting then becomes a form of hope. And then hope becomes a form of prayer. And prayer becomes a connection with God's own heart. No? Ibig sabihin yung ating endurance, yung ating perseverance, yung ating patience. Maghirap man pagminsan. Pero nakikiisa tayo doon. We form a deep communion with Christ. Na naghihintay din. Na naghihintay din para sa atin. So, Advent, our Advent journey is a call to live hope. No? It's a call to live hope in the midst of struggle. It's a call to hope, it's a call to justice, and it's a call to mission. Kasi nga, di ba, inaanyayahan tayo makiisa din sa buhay ni Jesus. Inahanda natin yung sarili natin na makiisa sa kanyang buhay. So, Advent is a season where we open our hearts not only to God who comes, but to those whom God loves most tenderly. Para din dun sa mga minamahal ng Diyos. Kung kaya ang Advent is a time of transformation. No? Sa ating buhay, sa ating pakipag-unayan sa ating kapwa, sa ating puso. Kung paano natin sila bubuhay yung ating bukasyon, no? Bilang mga Kristiyano. And so let us reflect together itong tatlong ito. Advent as hope, Advent as justice, and Advent and mission. Ba't ako sinisipon bigla? So alam natin na yung hope, anong pagkakaiba ng hope sa optimism? Yung optimism, ano yung optimism? Yung positive thinking, di ba? Anong pagkakaiba niya doon sa positive thinking, optimism, at saka yung hope?
Yung hope kasi, you don't pretend that it's going to be easy. Hope is choosing to trust God kahit na mahirap. Yung optimism kasi madali. No? Madali na lang yan kasi mangyayari. Yun yung optimism. You have a glimpse of what's going to happen. Pero ito, when you have no glimpse, hindi mo alam kung ano mangyayari, pero nagtitiwala ka na sa kabila ng lahat, nariyan ang Diyos kasama. Yun yung hope. So, hope is choosing to trust God. Sabi nga ni San Pablo, that God is the God of hope. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At pinupuno niya tayo ng kaligayahan, ng kapayapaan, pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. So, ibig sabihin, yung hope ay nanggagaling sa presensya ng Diyos sa ating buhay. So, sa buhay natin, no, yung hope na yan. Alam niyo, nung ako'y seminarista pa, yung hope na yan. Yung hope na yan, hindi madali. No? Kasi, naalala ko, nasa language school pa ako noon, nag-aaral ako ng Mandarin. Kaya marunong ako mag-Mandarin. Yapa. Nag-aaral ako noon sa Wuhan. No? Tuloy ako sa Wuhan. Sabi yung Wuhan? Yes. COVID. Naka-COVID ka ba? So, ha? Naka-COVID ka. Nagka-COVID lang. So, sa Wuhan, nag-aaral ako noon, mahirap mag-aaral ng language, no? Yung klase namin, hindi pa naman manukuha yung klase. So, nasa klase ka, yung mga classmates ko, mga magagaling. Nabubuho ako sa kanila. Kasi mga Koreano, mga Vietnamese, meron na silang background sa Chinese, di ba? Ako, buo talaga. Hindi, doble yung trabaho, yung pag-aaral, no? Talagang pupursigin mo. Talagang pursigin. Ang nangyari, kinasal yung kapatid ko. Nagpaalam ako ganyan. Pwede ba akong umuwi sa akin para maganda yung kasal ng kapatid ko? Hindi ako pinayagan. Yan sa walang ulo. Ano ba itong buhay na pinasok? Hindi ako pinayagan. Ngayon yung kapatid ko sabi niya, ganito na lang, pagkatapos ng kasal, papasyal kami sa Hong Kong.